ng mga panahong hindi ka pa niya nasusumpungan? O yung mga panahong nakakagawa ka pa ng samot-saring kasalanan? Sino ba yung laging nasa tabi mo kapag ito ay sinusugot? Na akala mo kasing taas ng mundo dahil sa bigat, dahil sa taas, dahil sa patong-patong na problema, at hindi mo namamalayang, unti-unti na rin palang namamatay ang iyong pananampalataya. Kapatid, dumating ka na rin ba sa puntong iniluluhod mo na lang sa pulit ito at hinahayaan ng Diyos ang magiging sa'yo? Mga panahong pagod ka na at wala kang ibang ginawa kundi iiyak at wala sa Diyos Ama dahil alam mong pinapakinggan ka niya. Kaya nung panahong kang pinapatay ng pag-aalala, pero ang sabi niya, anak, nakalimutan mo na ba? In Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglubaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Alam niyo, kapatid, para tayong alon sa dagat. Mahirap timingan, mahirap tiyempohan. Minsan malakas, minsan binabalot ng kahinaan. Minsan kalmado, minsan din naman hindi klaro ang alon nito. Kadalasan kapag napapadpad ang isang alon ay nakakagawa ng maling desisyon. Pero sa lahat na nangyayari sa buhay mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo, mapapasabi ka na lang talaga na salamat Panginoon. Hindi mo ako pinabayaan. Andiyan ka palaging umaalalay, palaging gumagabay. God is always turning your breakdowns into breakthrough. Siya lang naman yung paulit-ulit na tatanggap sa'yo, yung walang sawang papakinggan ang mga iyak mo. Siya yung Diyos na hindi at kailanman mananakot sa'yo o protect at magiging kalasag mo. Knowing there is someone who will love and protect you despite how hard you are on yourself. Even if you're weak, there's someone who will shield you and encourage you and taught you things with no hint of insults. Our protector, our shield. What a faithful God that we have. Dahil kulang ang lahat ng tula, kulang pa, pati ang mga gawa, kulang pa kahit ang simpleng salita, kulang pa ang katagang salamat. Lahat yun hindi mapapantayan dahil sa kanyang mga ginawa at kanyang kabutihan. Dahil laging may magandang kwento sa bawat inkwentro. Dumating sa puntong kinausap ko ang Diyos, sabay-sabing, Panginoon, sa oras na napanghihinaan ako, hawakan mo pa din ako. Sa oras na nalalaglag ako, Panginoon, kapitan mo pa din ako. Sa oras na nahihirapan ako, palakasin mo ako. At hindi ako nagkamali. Dahil pinaramdam niyo sa bawat pagdapa, kasabay ng pagbangon. Sa bawat muhang pagpata, kasabay din ito ang kanyang katagang-tagang. Huwag ka nang umiyak. Sa bawat hirap, kasabay nito ang pagpusan at pagpapatuloy ng pangarap. At sa bawat sakit na napagdadaanan, siya ang magsisilbi mong kanlungan. Dahil wala kang ibang dapat lapitan kundi ang Diyos lang. Tiyak na ibibigay niyang tamang hakbang. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Siya ang Diyos na andyan pa rin. Imagine ilang beses mo man siyang ayawan, iyakan, baliwalain at bitawan. Siya lang yung hindi mangiiwan. Palagi ka pa rin yung itinabiti ng pagpapaalala na sa lahat na nangyayari sa habang buhay ay may pag-asa. Mawala ka man pero yung Diyos, palagi ka niyang paulit-ulit na masusumpungan. Ang sabi niya nga ay, isang daang hakbang man ang pagitan mo at ng Panginoong Jesucristo. Kahit isang hakbang lang ang gawin mo. Dahil patakbo niya ihahakbang kung siyang napusyang para sa'yo. Sa totoo lang, maraming rason ng Diyos para iwan ka, pero hindi na ginawa. Dahil mahal na mahal niya tayo, pero bakit sa atin parang okay lang? Parang ganun lang kadali na iwan ng Diyos. In reality, sobrang daming beses na iniwan na natin ng Diyos, pero tayo, hindi niya iniwan. Kahit ilang beses natin siyang tinalikuran. Maraming rason ng Diyos sa paggawa pa lang natin ng kasalanan. Hindi na natin deserve ang habag at kapatawaran. Pero patuloy niyang binibigay sa atin ang paulit-ulit kanyang pipiliin. Minahal tayo ng Diyos, kaya pagmamahal din ang ibalik natin. Suklian lahat natin ang ginawa niya sa pamagitan ng pananatili. Siya dapat ang paulit-ulit nating pinipili. Oo kapatid, pananatili. Dapat tayong manatili. Uulitin ko, kailangan nating manatili. Dahil ang Diyos, paulit-ulit tayong pinipili. Kung rason lang, napakaraming rason ng Diyos para iwanan tayo. Pero sinabi pa din niya, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Ang tao nagbibilang ng rason para mangiwan.
Pero ang Diyos, never tumingin sa rason para iwanan tayo. Kahit hindi na tayo sapat, nananatili pa din siyang tapat. What a faithful God we have. In 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nilinisan tayo ng Diyos kahit tayo mismo ang nagparumi sa ating sarili. Kapatid, marami siyang rason pero hindi niya ginawa, kaya wala tayong mararason para iwanan siya. Dahil siya ay tapat at ang pag-ibig niya ay hindi masusukat. In Romans chapter 8 verse 9, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus.